Nandito po ulit kami ulit. Ate may ano na po. Bago po si Kuya. Kuya JM. Ayun, Kuya JN. Sino po nag-invite po sa inyo? Si Ate Mayan. Si Ate Mayan. Ate Mayan. Kuya JN. Si Ate Joy. Bago din po si Kuya. Opo. Ayan. Invite po ako ni Ate Joy. Ayun. Kapitbahay ko po kasi. Tapos classmate ko pa nung Ganun po pala. So, ayan, magkikwentuhan po tayo ngayong gabi. Ayan, yung pagkikwentuhan natin. Masaya. Masaya po ba dito sa Open Center? Masaya po. Ayan. Masaya po ba dito? Sobrang saya po. Ayan. So, kaya nandito po kayo. Ano po? Kaya ano talaga yung nainganyo. At sabi ng itong kaibigan ko ay masaya. Ayun, opo. Tunay naman po yun. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, actually, Kuya Anthony at Kuya Jill, nag-start po kami last week. Yung pinag-usapan namin ay tungkol sa invitation. Ngayon po, lesson 2. Pag-uusapan natin ay tungkol sa balita. Yan. Pero bago natin talakayin yung balita, pwede po ba kayong manood ng telebisyon, magbasa ng dyaryo, makinig sa radyo? Mahilig po ba kayo sa mga Telebisyon. TV kasi. Mga bagyo, gano'n pa. Ayan. Pasok. Tama po, yan. Di po ba kapag ka nanonood tayo ng television, usually kapag ka mga balita, ano yung karaniwan na naririnig natin o ano yung kalimitan na nababalitaan natin? Ate May, Mga patayan. Ay, Milk tea. Oo, milk tea. Masarap pa naman po yun, ano. Tapos ganyan lang. Sunog, marami na yung sunog kasi mainit. Opo. Grabe na po yung temperatura ng ano natin ngayon. Si Kuya Anthony po. Kaya ako po pakinig lang sa radyo. Tumutok yung TV namin na isang araw. Kaya makapanood ng music. Pero ganun pa naman po yung balita na naririnig natin. Dalawa lang yung klase niya eh. Dalawang uri lang ng balita. Yung maaari na mapakinggan natin. So ano kaya yung dalawang uri ng balita? Ibig sabihin, dalawang klase lang siya. Kapag na sinabing, Minsan. may balita ako sa'yo. Kuya Anthony, may balita ako sa'yo. Showbiz. Siyempre, yung balita talagang nagagandahan ka. Pero hindi ka nagagandahan. Ayun, tama po yun. So, meron tayong mabuting balita at yung kabaligtaran nun, yung masamang balita. Kumbaga, meron tayong good news tsaka bad news. Ano po? At kalimitan, kung ikaw ang tatanungin, di ba, minsan meron tayong makakilala, tatanungin ka pa, oy, meron akong balita sa'yo. Anong gusto mong marinig? Good news o bad news? Parang ganyan tatanungin ka pa. Pero ano nga ba yung talagang masarap papakinggan? Yung good news. Siyempre, yung good news sa'yo. Yung Tataas ang kumbaga, ang gano'n po, na-increase sa mga trabaho natin, para sa family natin. Kung tayo nga po yung tatanungin bilang tao, parang mas gugustuhin pa natin na hindi na lang tayo makarinig ng mga bad news. Ano po? Gusto lang natin mga good news. Kasi yun yung nakakapagpasaya sa atin, di ba? Tapos yun yung masarap i-share sa iba. Yan. So ngayong panahon po to, ito na yung inilaan ng Diyos kung saan bibigyan niya tayo ng good news. Yan. So ngayon pong gabi, meron pong mabuting balita yung Diyos para sa bawat isa. Gayaan niyo po na i-share ko po ito sa inyo. So yung pag-uusapan po natin ay good news. Good news. Sabi niyo nga po. Good news. Yan, good news. So yung good news po, mababasa po siya sa Romans 6 verse 23 dito po sa Bible. Mahiwagang Bible. Ayan. So, pakibasa nga po dahil si Kuya JL ay bago. Pwede din pong pakibasa po. Ito po. Yan, 23. Yung maririnig po ng lahat. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayun. Amen. So, salamat po, Kuya Jay. Alam na po, yung pag-uusapan po natin, iikot lang po dito sa verse na to. Yun. Sabi po doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pambihira ka naman, Ate Kim. Sabi mo, good news. Ano po? Good news ang maririnig. Bakit may naririnig kami diyang kamatayan? Di ba? Baligtad yata ang sinabi mo. Bad news ata yan. Ano? So, meron pong good news talaga na nakapaloob sa mensahe ito ng Panginoon. Hayaan niyo po na himay-himayin muna natin. So, kapag ka sinabing kasalanan, di po ba? Alam po ba natin yung mga kasalanan? Sige nga po, kung malinaw po sa atin, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng kasalanan? Pagsisinungaling. Yung pagsisinungaling. Yung bukod sa pagsisinungaling, Kuya JL, ayun, pumapatay. So, yun po, yung mga halimbawa po yun ng kasalanan. Ngayon, yung kasalanan, may mga masasama siyang bunga.
Tama po ba? Kumbaga, meron siyang masamang epekto. O halimbawa, yung sinabi ni Ate Mayan, pagsisinungaling. Ano kaya yung maaaring maidulot nito na masama, Ate Joy? Siguro, mapaparusahan siya eh. Ayun. Katulad nung nangyari ko, kaya ang kwento ko. Kasi nung magkaklase kami nung high school. Kaya naman, classmate, Iyak ko na tinatanong kasi ako ni Ate Kim. Opo. Kasi po, Ate Kim, Opo. nung kami ay high school, tinanong po kasi siya ng teacher namin Oh. kung bakit siya absent. Eh sabi ko po, ma'am, nakita ko po si Anthony, naggagala lang po eh. Tapos, ang paalam po pala niya, may sakit po yung nanay niya. Ah? Hindi naman po totoo. So, pinabukasan po, nung pumasok po ulit siya, pinatuyo po siya ng teacher namin doon po sa likod. Yun, naparusahan po siya kasi Ayun. nagsinungaling po kasi siya. Ayun. So, Kaya naman malinaw. dati lang. Nung nangyari, hindi na humuli. Ayun. Yun ang maganda po doon. Ano po? Wala daw po. Opo. So, malinaw na malinaw sa totoong karanasan, ano po, na yung talagang, yung kasalanan talaga na nagagawa natin, meron siyang kaakibat na masamang epekto. Yan. Tulad ng pagpatay. Usually, ano din po ba yung naging epekto nito, Kuya Anthony? Nakukulong. Ayun. Marami talaga nakukulong. Kumbaga, napaparusahan talaga, di po ba? So, alam niyo po ba, yung sa binasa po natin na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, yung tinutukoy po dito ay hindi lang yung ordinaryong kamatayan. Kasi tayo bilang tao, lahat tayo, di po ba talagang dahil buhay tayo, darating sa point na kukunin na ng Lord yung buhay natin. Di ba? Mamamatay na tayo. At hindi natin alam kung kailan mangyayari yun, yung point na yun. Kasi kapag nga po, di po ba, bumisita tayo sa libingan, meron tayong makikita doon malaking nicho, maliit na nicho. Kumbaga, hindi talaga natin alam kung kailan babawiin ng Lord yung buhay natin. At yung tinutukoy na kamatayan dito po sa binasa natin, ito po yung kung saan kamatayang spiritual. Sabihin nyo nga po, kamatayang spiritual po. Yung kamatayang spiritual po dito, Kuya JL, para sa ating lahat, ito po yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Yan. Sabihin nyo nga po, walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Siyempre, pag sinabing malayo ka sa Lord o walang hanggang pagkawalay sa Lord, ibig sabihin, malayo ka dun sa hindi mo siya makakasama. Di po ba? Alam natin na ang Diyos, saan po ba siya nakatira? Sa langit, di po ba? Kung ganun, dahil sa kasalanan at malayo tayo sa Lord, hindi tayo makakaparoon sa langit kasi may kasalanan tayo. Kung ganun pala ang mangyayari, saan mapupunta ang tao pag siya ay namatay? Sa impyerno. Kasi, tama po ba? Yan. Paano mo ba yung meron mo sa naririnig akong purgatorio? Paano mo ba? Meron mo ba talaga? Sa purgatorio. Actually po, makailang ulit ko na pong nabasa yung Bible. Siyempre, kung magbabasa rin po kayo, isa po itong patotoo na wala po doon nabanggit ni isang beses na may purgatorio po. Kumbaga, dalawang lang po talaga ang patutunguhan ng tao kapag siya ay namatay. Either langit or yung impyerno. At dahil nga po sa kasalanan yung pinag-uusapan natin, na walang hanggang pagkawalay sa Diyos, ibig sabihin, pag ang tao ay namatay, sa impyerno siya pupunta. So, sabi po dito, Bad news pala. bad news po, pero may ginawa kasi ang Lord na paraan. At yun yung good news. Di po ba? Dito po tayo magpo-focus. Ito yung pag-iisipan natin. Sabi po doon, gumawa ang Diyos ng paraan. Ano kaya yung ginawa ng Diyos? Ipagpatuloy po natin, di po ba sinabi ko sa inyo, dito lang iikot yung ating pagkikwentuhan. Sabi po dito, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ulitin ko po ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Di po ba, naalala niyo po, sinabi ko po sa inyo kanina, yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Yan. Dahil doon, dahil may ginawang ang Diyos na paraan, yung walang hanggang buhay. Di po ba? Yun pala ang solusyon ng Diyos. Di po ba? Alin po ba ang mas masarap papakinggan? Yung walang hanggang pagkawalay sa Diyos o yung walang hanggang buhay? Walang hanggang buhay. Ano po? Yun po yung good news natin. So, ang good news ay merong libreng kaloob ang Diyos. Libreng kaloob. Kapag sinabing libreng kaloob, halimbawa, regalo. Sino na po dito nakatanggap ng regalo? Yan, yun, maganda po yan. Lahat tayo nakatanggap na ng regalo. Yung regalo po ba, may bayad? Halimbawa po, si Ate Mayan, bibigyan niya ng regalo si Ate Joy.
Kunyari, kaarawan ni Ate Joy, ano po? Bibigyan niyo ng regalo. Sasabihin niya ba, Ate Joy, ito ang regalo ko sa'yo. Bayaran mo yan, ha? Sisingilin kita. Ang bili ko dyan ay 100 eh. Bayaran mo ako, ha? Ganun po ba? Hindi po eh. No? Pag nagbibigay ng regalo, talagang hindi na pinababayaran. Para to sa'yo to. Yan. Tsaka special talaga. Saka special po Pinipili mo yun. talaga. Opo, pinipili po talaga. So, yun yung libreng kaloob ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. At kapag ka tayo ay nagbibigay, yung regalong to, ibig sabihin, kaya siya libre, masarap po bang makakatanggap ng libre? Pag libre, Masarap. Magkakain ka, no? Magkain na niya tayo ng mga classmates. Oh, yan. Opo. Libre lagi nung Number 1 ka nga nun eh, no, sa libre. Tsaka yung tipo kapag kami lakad po kayo, tara, punta tayo sa mapapaisip ka muna eh. Pero pag sinabing libre, sagot ko, libre ko. Ay, Kasama. parang ikaw pa ang mangunguna. Ano po? So, yun po. Ang sabi po dito, sa tingin mo ba, kapag ka ini-offer, kasi ini-offer na to sa atin ng Lord eh. Hayag na to, binigay na niya sa atin yung buhay na walang hanggan. Kapag ka ba pinagkaloob to sa'yo ng Lord, tapos tinanggap mo, ano kayang tinanggap mo, ano kayang mangyayari sa'yo? Bawa, ito, binigay. So, JL, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ibibigay ko to sa'yo. Ano kaya yung mangyayari sa'yo? Ano yung mararamdaman mo? Parang may nadagdag. Ayun, may madadagdag sa'yo, no? Ano yung mararamdaman mo? Kaya, napakasaya mo, no? Napakasaya, no? Opo, syempre ba naman, ikaw ba naman ang pagkalooban ng libre? Yun, ng libre. Ano po? Sabi po dito, kapag ka daw tinanggap natin si Jesus, si Jesus yung Panginoon natin, magkakaroon daw tayo ng pabor, tsaka blessing. Naunawaan po ba natin kung ano yung pabor? Yan, halimbawa sinabi ko, ako pabor na pabor dito talaga kay Ate Joy. Yan, halimbawa dalawa kayo, pero kay Ate Joy ako pabor. Ano kaya ang ibig sabihin ng pabor? Yun, paborito. Siyempre, tama. Yun po, sabi po yun ng Panginoon. Diba? Kapag tinanggap natin si Jesus, magkakaroon tayo ng pabor. Halimbawa, kung ang pabor ko ay na kay Ate Joy, tapos parehas kayong may hiningi sa akin, sino kaya yung pagbibigyan ko muna? Siya muna. Ayun. Sa kanya yung pabor. Kasi nasa kanya yung pabor, di po ba? Ganon din tayo sa Diyos. Kapag tinanggap natin ng Diyos bilang Panginoon natin at tagapagligtas, makaka-receive din tayo ng pabor. At hindi lang po basta pabor, yung blessing. Ang pagpapala. At yun yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Gusto niya tayo na makakasama sa langit. Gusto niya tayong pauulanan ng mga pagpapala. Yan. Di po ba? Pero, dito sa bagay na to, sa libre na to, sa buhay na walang hanggan na tinatawag, meron ditong nagsakripisyo eh. Hindi lang to basta na sumulpot. O JL, meron ka ng buhay na walang hanggan. Taran! Magic! Alam niyo po ba, meron doon ng sakripisyo. Meron gumawa nun. May tumrabaho nun. Yan. Tingnan nga po natin. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa tingin nyo kaya, sino kaya yung nagpakapagod, kumaga nagsakripisyo para sa bagay na yun? Si Jesus. Si Jesus kasi yung pinako sa cross na nagbayad ng mga kasalanan. Yun ang dahilan kung bakit meron tayong free gift, meron tayong libreng kaloob, si Jesus. At ngayon po, isang tanong. Gusto mo bang mararanasan yung pabor at pagpapala ng Panginoon? Siyempre po, ano. So, yung kasi yung good news. Di ba, kapag yung good news, minsan, tinatago mo pa to talaga, iniingatan mo to. Di ba, pag narinig mo. At kulang na lang, on the spot, i-share mo talaga sa iba. Di ba? So, ngayong gabing to, ikaw yung gustong pagpapalain ng Lord. Gusto niya matanggap mo yung pabor. Willing po ba tayo natatanggapin ng Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas? Si Jesus. So, hayaan niyo po na ilig ko sa panalangin. Kumbaga, ako lang po yung magpe-pray, pero uulitin niyo po. Ayan.
para sa ating buhay. Sige po, pag-pray po tayo. Panginoon namin nasa langit, Panginoon namin na sa langit. salamat po, sa libreng kaloob, Sa libreng kaloob. na buhay na walang hanggan. Na buhay na walang hanggan. Tinatanggap po namin Tinatanggap po namin na kami po ay nagkakasala. kami po ay nagkakasala. Ngayon nga po, Panginoon, ikaw na po ang bahala, magpatakbo, mag-drive ng buhay namin, Panginoon. Tinatanggap ka po namin Tinatanggap ka po namin bilang aming Panginoon bilang aming Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun, salamat po. Next week po, meron tayong pag-uusapan. Tungkol naman po yun sa love letter. Yan. Naka-receive na po ba kayo ng love letter? Ayan. So next week, yung po yung pag-uusapan natin. Same time, same place dito pa rin po. Yan. So pupunta po ulit kami sa Bali, alas bahay 4 niyo. ulit ng hapon. Opo. Tapos po, Pwede po bang magsama ng opo, yun po. Kung meron po kayong may invite, halimbawa naisip nyo, meron kayong kaibigan, o pinsan, o kung sino man, lahat po ng cake. Kaibigan, kaklase, Kasintahan. kapitbahay, ayan, kasintahan, kapitbahay. Lahat po ng cake, kahit nga po kaaway eh. Sama niyo po dito, para po magkabali na kayo. Ayan, di po ba? So, pinapasalamatan ko po yung buhay ni Ate Joy. Salamat po sa pag-invite mo kay Kuya Anthony. Tsaka po si Ate Men sa pag-invite mo po kay Kuya JL. So, babalik po ba kayo next week? Opo. Opo. Yan. So, dahil po dyan, kain na po tayo. Yes.